the imperatives to be worthy in the second coming of Christ. At ating babasahin ang ating teksto sa Matthew 24, verse 46. Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Christ will surely come in the fourth watch. Ang pagbabalik ng Panginoon ay sigurado. Mayroong mga pagpupuyat o mga panahon pagpipilian. Gaya na sinasabi sa Mark 13:35 to 36, siya babalik sa hapon, hating gabi, pagtilawok ng manok o umaga. At ipinahayag sa the good man of the house na yan ay hindi literal, kundi ang bagong tipan ay binubuo ng 4 na panahon. Na yan ay sinusuhayan ng church history at ng world history. Sa world history, may ancient time, medieval time, at may tinatawag na modern time. At sa church history ay early apostolic, papacy, reformation. At ang ating panahon, ang pang-4, ito ang tinatawag na New Age o end time. Kung mayroong pinakamalaking kabiguan na maaaring maranasan ng tao, ay yung kabiguang siya'y maiwanan sa rapture. Yan ang pinakamalaking kabiguan. Maraming kabiguang nararanasan ng tao. Iba-iba. Kabiguan sa karir. Mayroong bigo sa kanilang mga pamilya. Mayroong bigo sa anak. May mga bigo rin sa magulang na hindi naganap o nagampanan ang kanilang responsibility. Iba-iba ang kabiguan ng tao dito sa mundo. At marami. Subalit kung mayroong pinakamalaking kabiguan na hindi maikukumpara, sa lahat ng yan, yung kabiguang ikaw ay maiwan sa rapture. Pagka ng isang mananampalataya o isang tao, kagaya ng araw ni Noe, mapalad ang araw, mapalad ang mga tao, yung sambahayan ni Noe, pagkat sila'y hindi napahamak. Ngunit lahat nang wala sa daong, bata, matanda, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, sila'y tinangay na lahat ng tubig nang dumating ang baha. Mga kapatid, si Kristo'y muling paririto at kanyang kukunin ang kanyang mga banal, ang kanyang iglesia. Sinabi ng Panginoon yan, kasi maaaring sa tinagal-tagal na rin ng panahon, kagaya nga ng sabi ng Apostol Pedro, ano ang sasabihin ng mga tao? Nasaan ang pangako ng kanyang muling pagparito? Buhat ng ang mga magulang ay nangatulog, nananatili ang lahat. Sabi nga dyan sa 3:4 ng 2 Peter, para bagang dito mga kapatid, sinasabi ng mga taong, huwag na kayo maniwala na ang Panginoon ay paparito. Ang asikasuhin nyo, yung buhay nyo sa mundo. Ang pag-isipan nyo, yung mga kasalukuyan nangyayari, paano ma-overcome yan. At yan naman talaga rin ang ginagawa ng mga tao. Tingnan natin ang sabi ng mga dito sa 2 Pedro 3, sa talatang 3 muna ating basahin. Na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magkisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magkisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magkisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang
ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan. Ang paglalang. Ano ang sabi? Saan naroon yung pangako ng pagparito? Mula ng pasimula, ng paglalang, nananatili yung mga bagay na yan. At ano pa ang sabi? Ang sabi ay, buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang. Ibig sabihin, buhat ng sila mamatay, marami nang namatay, nasaling lahi. Saan yung pagparito sinasabi? Hanggang ngayon, hindi pa pumaparito. Mga kapatid, yan ang malaking challenge. At tayo ngayong mga mananampalataya sa end time, ay mayroong possibility na magkaroon tayo ng ganyang idea. Saan naroon? Kailan? Mga kapatid, ano ba sinabi ng ating Panginoon? Sa Matthew 24:36, ang sabi ng ating Panginoon ay ganito, babasahin natin. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ano ang sabi, mga kapatid? Sa verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang Panginoon na nagsabi niyan, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Saan pa naroon ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-Panginoon, pag ang kanyang salita ay hindi nangyari? Wala tayong natatandaang sinabi ng Panginoon na hindi nangyari. Maraming example niyan. Mga kapatid, tingnan nyo, ano sabi ng Panginoon? Yung gagawin sa Kanya, siya'y dadakpin at ibibigay sa mga makasalanan. Hanggang sa siya patayin, ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay siyang muli. Hindi ba nangyari yun? Kasaysayan na yan. Tinututulan niya ng ibang relihiyon na hindi sa pananampalatayang Kristiyano. Pero, hindi nila pwedeng tutulan ng history. At hindi lamang ang mga Christian historian ang may account niyan. Particularly, si Josephus. Ang sabi niya, there was a man, if it is lawful to call him a man, when the principal men amongst us brought him to Pontius Pilate, and he was sentenced to die on the cross. But on the third day, he rose from the dead. Eksakto, yung sinabi ng Panginoon. On the third day, hindi fourth day, hindi fifth day. On the third day, at higit sa lahat, hindi matatawaran ang Panginooy na buhay na maguli. Ang proof, yung libingang walang laman. Bakit? Sapagkat yung libingan, kahit tumagal ang panahon, andoon yung buto ng tao. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, walang nasumpungan na anumang parte ng katawan ng tao. At maalaala din natin yung sinabi ng Panginoon na walang maiiwang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Tinutukoy niya yung templo na noon ay buong buo at doon siya nangaral sa templo nung siya nangangaral. Kaya ang ating Panginoon ay tumangis kung sa araw na ito ay nakilala mo sana ang iyong sarili, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan.
Datapat nga'y pawang nangatatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubing ka at gigipiting ka sa magkabi-kabila at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa ipagdalaw. Yan mga kapatid, ito na sinabi ng ating Panginoon, kung si Jesus ay nangaral ng 30, nang siya 30 years old, at 3 years siya nangaral, approximately, nasa mga 33 AD, more or less. At kailan naganap nang dumating si Titus the Great, anak ni Emperor Vespasian, nang siya'y dumating sa Israel, winasak ang templo at sinasabi sa history, makikita natin niya sa world history, nasa mga 1.1 million Jews ang pinatay ng Roman Legion sa pangunguna ni General Titus, noon ay General pa siya. Yan lamang ay ilang mga pruweba. Walang sinalita ang Panginoon. Kaya sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maaaring sabihin nilang matagal. Pero ang Panginoon ay mayroong mga panahon na pinagpipilian. At sa pahayag sa the good man of the house, yan ang tinatawag na mga pagpupuyat o mga panahon. At gaya ng binanggit ko sa inyo, ay mayroon ng mga panahong lumipas. Nasa pang-ilang panahon na tayo ngayon? Nasa pang-ilang panahon na tayo ngayon? Nasa pang-apat na. Ilan lang ang pagpipilian? 4. Kaya sila wari naiinip. Bakit hindi nangyayari? Yung araw at oras, hindi malalaman. Bagamat maraming humula niyan, 4 na o mga iba't ibang religion, iba't ibang pananampalataya, yung mga modern Ebionites na nagbabawal ng mga pagkain na yun ang kinakain talaga ng mga hintil. Bawal sa kanila ang baboy, bawal sa kanila yung mga walang kaliskis. Sabi nga ni Pablo, hindi atin yan. Yan ibinigay sa mga Hudyo. Pati yung araw ng Sabado sa mga Hudyo. Ang araw ng Kristiyano, ang Lord's Day, kung saan si Kristo nabuhay na maguli, Sunday, the first day, Bible at history. Ano ang sinasabi nila, mga kapatid? Pagbibilangin mo ang kanilang mga hula, hindi bababa sa 4 na hula. Iba't ibang petsa ng kanilang paghula. Meron din yung mga nagtitinda ng libro, naglalakad, bahay-bahay. Nagtitinda ng kanilang mga libro. Yan naman, hindi bababa sa 6 na petsa. Ang pinakahuling hula nila ng wakas ay noong 1975. Yung kababayan natin, just sa Mindanao, December 31st, 1999. Ngayon, mga kapatid, hindi rin nangyari. Kaya tuloy sabi ng mga tao, babalik, ang dami nang humula, nagbigay pa ng petsa, ang gumawa pa ng hula, mga marurunong na tao. Bakit? Lalo pa sila, mga foreigner sila. Bakit hindi pa dumarating? Mga kapatid, ang araw at oras, hindi malalaman.
Ngunit ang panahon ang malalaman. At 4 ang pagpipilian. Tayo dito sa ating bansa, 2 lang ating season. Dry season and wet season. Pero sa mga winter countries, ay mayroong 4 na panahon. May 4 na season, may 4 seasons. Summer, winter, spring, fall. Mga kapatid, pag sa 4 na yan, dyan lang pipili. Mga kapatid, tapos na ang 3. Apostolic, Papacy, Reformation, tapos na yun. Pang ilang panahon tayo ngayon? Pang 4. At sabi ng Panginoon, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Kaya huwag tayong padadala doon sa mga salita ng tao, bunga ng kawalan ng pagkaunawa. Salamat at mayroong good man of the house. Sabi sa Matthew 24:43, if the good man of the house knows in what watch the thief would come, then he would have watched, and he will not suffer this house to be broken up. Kung alam yung pagpupuyat, ngunit sa lahat ng preachers sa buong mundo, iisa lamang ang good man of the house na nagpapahayag na may 4 na pagpupuyat o 4 na panahon at tayo ay nasa pang-4 na panahon. Ngayon, matapos nating malaman ang mga panahon, ang kinakapamuhayan ngayon natin ay ika-4 na pagpupuyat. 4th watch. Humanap kayo ng pananampalatayang may 4th watch. Ang kanilang pangalan ay mayroong description. Ika-4 na pagpupuyat. Tayo lamang ang may ganyan. At sa Bible ay mayroon talagang 4th watch. May unang pagpupuyat, panaghoy, 2:19. Mayroon namang ikalawa, ikatlong pagpupuyat na mababasa naman natin sa aklat ng Lucas. Ano ang sabi nga rito? Tingnan natin yung pahayag dito sa Luke sa chapter 12. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo, at masumpungan silang gayon, ay gayon, mapapalad ang aliping yaon. So, meron ng una, may ikalawa, may ikatlo. Saan mo pa mababasa yung pang-4 na pagpupuyat? Sa Matthew 24:25. Pero wala ka nang mababasang ikalima. At salamat sa Diyos. Yan ang identification ng good man of the house. He knows the watch. At yan din nalalaman ang true church. Bakit? Ang true church ay mayroong pahayag ng hiwaga. True, the good man of the house, like Noah. Tumusino eh. Bakit nakapaghanda? Pinaunawaan ng Diyos. Bakit ang iglesia ay naiyahanda? Mayroong puno na pinaunawaan. Humanap kayo ng paglilingkod na gaya ng 4th watch. Pagdating sa evangelism, sa biyaya ng Panginoon, ang ating evangelism global. Dito pa lamang sa national Humanap kayo ng mga nangangaral sa palengke. Yung iba ginagaya tayo, pag naiinggit lamang sila. Gusto nila gayahin, pero hindi tumatagal. Ang ating devotion, morning devotion, matagal na yan. Mula nang itayo ng Panginoon ng kanyang iglesia. Maraming gumaya. Pero wala namang espiritu yun dahil hindi talaga yun ang tunay. Kumbaga sa ginto o doon sa isang alahas, hindi talaga tunay na ginto, lilipas yan, kukupas. Bakit ang 4th watch mula nang
itayo ng Panginoon. May morning devotion. Hanggang ngayon, may morning devotion. Mula noon, meron tayong mga public preaching, yung hindi napapangaralan ng mga tao. Sa mga public conveyance vehicle, sa mga markets, sa mga airports, sa mga ship o mga barko. Pag tayo sumakay ng barko, nangangaral tayo. Bakit nga ang Port Watch lang dyan? Sabi tuloy ng iba, kakaiba yan. Hindi naman natin ginagawa yan. Kakaiba nga kayo kasi iba kayo sa Bible. Kami, parehas na parehas sa Bible. O, pati communion nila, sabi, uy, kakaiba yan. Bakit tayo taunan kung mag-communion? Bakit tayo buwanan? Bakit tayo walang communion? Bakit yung Port Watch? Linggo-linggo, nagkakaroon ng communion. Yun ang nasa Bible, yun ang nasa history. Kaya kakaiba sila. Hindi baling tayo kakaiba sa kanila, huwag tayong kakaiba sa nakasulat. Dahil ang batayan, hindi sila. Ang sukatan, hindi sila. Ang sukatan, yung salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. What is the Lord is expecting from us to be worthy in the second coming of Christ? Ano ang inaasahan ng Panginoon sa atin sa kanyang muling pagparito? Yung tayo, una, steadfast in His promises. Hindi ko nababasa isa-isa mga verse. Sinabi naman ng Panginoon yan. Pero andyan sa Luke 18:7, Matthew 24:48-51, at sa John 14:1-3. Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go there. I will prepare a place for you. And then I will come back. I will take you up. So that where I am, there you may be also. I want you to take note. No word He promised that failed. Yung sinabi ng Panginoon, siya mabubuhay na maguli, and He will ascend into the heavens. Eksakto. Nang siya mabuhay na maguli, maraming nakakita sa Kanya nang siya umakyat sa langit. At yung nakita niyong pumaroon sa langit, ay makikita niyo rin siya sa Kanyang muling pagbabalik. Acts 1:10-11. May mga bagay na parang imposible. Pero pag nangyayari na, natatanggap na ng tao. Parang hindi ka panipaniwala. Pero pag nangyayari na, natatanggap ng tao. Halimbawa, may mga tao kang kausap, maring kausap mo lang kanina, yung pala, biglang wala na kung ano nangyari. Lalo pa pag mahal mo sa buhay. Masakit. Hindi ba masakit ang mawala ng mahal sa buhay? Parang hindi ka naniniwala. Bakit? Lalo pa ngayon, mahal mo sa buhay yun. Pero yun na, that's the reality. Mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli, minsan natatanggap ng tao, kahit masakit, natatanggap. Pero bakit yung ang tao'y mabubuhay na maguli, hindi matanggap? Sinabi ni Jesus yan mabubuhay na maguli. Si Jesus na nagsabi na ang mamatay ay mabubuhay na maguli. I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though he were dead, he may experience death, but ano sabi ng Panginoon? Those who live, believing in me, shall never die. Yung nabubuhay, yung namatay, mabubuhay. At yung nabubuhay na natitira, aagawin. Para nang mapakahirap yatang paniwalaan yan. Patay na, mabubuhay pa. Hindi ba si Kristo na nagsabi niyan, na kung siya'y mamatay, mabubuhay,
natatanggap yung namamatay kahit masakit. Ay yung bubuhayin, higit nating dapat paniwalaan. Iisa ang nagsalita niyan. At yung nagsalita niyan, ay nagsabing siya'y muling paririto. Purihin ang Panginoon. At ngayon, mga kapatid, what is the Lord is expecting from us to be worthy in the second coming of Christ? Kaya tayo maging mapanampalatayahin. Salita ng Diyos, huwag pagdududahan. Yung salita ng tao, maaari mo pang mapagdudahan yun. Bagamat depende sa tao yun. Yung taong tapat pa, pagdududahan mo. Ni minsan, hindi mo siya nasubukan sa di katapatan, talagang naranasan mo kung kaya ang tao nga nakapagtitiwala. Halimbawa, yung may-ari ng isang kumpanya o sabihin na natin ng isang business, bakit napagtitiwalaan yun? Sapagkat nasubukan ang kanyang katapatan. Sa hindi tapat, it is very illogical na pagtiwalaan mo siya. Mamimili ka eh. Kahit sa tao, o kaya yung masalita lang, pero puro salita, hindi naman ginagawa yung sinasalita. Paano ko maniniwala nun? Mga kapatid, walang sinalita ang Panginoon na hindi nangyari. Kaya walang dahilan para tayo manghina. Walang dahilan para tayo manghimagod. Malaking daya ni Satanas, yung tayo mag-aninlangan sa mga salita ng Diyos. Kahit ganito ang nangyayari sa mundo, mga kapatid, kasama yan sa plano ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Diyan lalo mapagtatanto ng tao. Walang magagawa ang pinakamayaman, pinakamarunong, pinakasikat. Ito nga lang itong pangyayari ngayon, mga kapatid eh. Parang imposible ito. Mga kapatid, yung iba endemic sa isang bansa o sa isang region, sa isang place. Pero pag pandemic, that is worldwide. Itong pangyayaring ito, mga kapatid, na naganap, parang kung natutulog ka, gusto mo nang gumising eh. Bangungot ito eh. Bangungot at hindi nga matanggap ng iba. Kaya yung iba, kung ano-ano na ang ginagawa nila. Lalo pa doon sa bansang sanay sa kalayaan at sanay sa kalayawan. Oh. Kaya minsan pag nagmamas ka, tinatawanan, ba't mga nakamas? Kami dito sa ganitong bansa, hindi kami nakamas, hindi kami sanay sa ganyan. Ano nga ba nangyari? Sanay sila sa kalayawan. Mga kapatid, yung bang virus, nakikita mo? Hindi mo nakikita yan. Pero, bakit ang mga tao nakamask? Naniniwala sila, ang virus humapatay. Bakit? Marami na nakikita eh. Marami nangyayari na eh. Mga kapatid, hindi laging batayan yung nakikita. Kaya nga mapalad yung sumasampalataya, sabi ng Panginoon, kahit hindi nakikita. At sabi ng Apostol Pablo, we walk not by sight, but by faith. Purihin ang Panginoon. Faith in what? Faith in the words of God being preached by His apostles.